Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng sa ikapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At muli atin pong kinukuha o tinatanggap ang mga mensaheng ito sa konteksto ng mga paghahabilin o pamamaalam ni Jesus sa kanyang mga alagad. Bago pa man siya lubusan o tuluyang umakyat sa langit at habang inihintay ang pagbaba ng Espiritu, nawa ay mas maunawaan natin, no? O pagdating ng Espiritu Santo, maunawaan ng lahat ng mga alagad ang katotohanan tungkol sa mga inihabilin ni Jesus. Ngayon, sa araw na ito, narinig natin kung paano tinanong ni Jesus si Simon Pedro kung siya ba ay iniibig nito. Yung nagmamahal, no, para 'di ba, para ang lagi nating lagi ko rin pinapaalala na ang Diyos ang nanliligaw sa atin. Dahil sa una pa lang, mahal na tayo ng Diyos. Ang pagmamahal ay isang desisyon na dapat na ginagawa ng tao araw-araw. Kung kaya't araw-araw din, hindi napapagod ang Diyos magtanong sa tao, "Iniibig mo ba ako?" So sumagot naman si Pedro nung tanungin siya ni Jesus, kahit ito ay 3 beses at sa dulo ay parang nagtataka na si Pedro kung bakit siya tinanong ng 3 beses. Kasi kailangan maging buo ang desisyon. At yung pag-ibig ay hindi lang basta salita. Ang pag-ibig ay mayroong kaakibat na gawa. Mayroong responsibilidad. Kaya naiintindihan ba talaga natin kung paanong ipinapaunawa ni Jesus ang tunay na kahulugan ng pag-ibig? Mahal mo ba ako? Iniibig mo ba ako? Madaling magsabi ng yes. Pero yung responsibilidad, kaya mo ba talaga? Kasi sabi, iniibig mo ba ako? Then,
pakanin mo, alagaan mo ang aking mga tupa. So mayroong kaakibat, 'di ba parang sa inyo po, no, sa mga may asawa dito o sa mga minahal dito. Kamusta na ba yung sinasabi ninyong mahal kita? Sa mga medyo may katandaan na dito, no? Naalala niyo pa ba nung niligawan kayo? 'Di ba nung sige na, sagutin mo na ako, no? Yung dati talagang sinasabi, 'di ba? Ibibigay ko sa iyo ang mga bituin. 'Di ba? Ibigin mo lang ako. Ni stars nga sa klase hindi makakuha, 'di ba? Pero naniwala kayo, no? Na ibibigay ang bituin, aabutin ng buwan. So ano na nangyari? Bakit ngayon, sabi po na sa balita ay umuusad na naman daw ang usapin tungkol sa divorce. Ang pag-aasawa ba, wala ng pag-ibig? Pag nagustuhan na lang, okay. Pag tapos na, ayoko na sa'yo, di wala na. Kasi wala nang sakripisyo, ayaw nang magsakripisyo, ayaw nang magpagod, ayaw nang umintindi, ayaw nang magpasensya, kaya maghiwalay na lang. O ano nangyari dun sa umpisa? Naaalagaan kita, gagawin kitang reyna, paliligayahin kita, ano na nangyari doon? So, sa atin ngayon, no? Baka sabihin niyo, ba't may mga asawa lang? Hindi. Iniibig mo ba talaga ako? Araw-araw yan, tinatanong sa atin yan ng Diyos, iniibig mo ba ako? Aba, Ginoong Maria, napupuno kang grasya. Sinabi ba, iniibig mo ba ako o magdasal ka ng nobina? Kung sinasabi natin, iniibig natin siya, nandito tayo sa simbahan, nagsisimba tayo araw-araw, kamusta ang pangangalaga mo sa iyong pamilya, sa iyong asawa? Kamusta ang pagtatrabaho mo? Nagiging tapat ka ba? Nagiging tapat ba tayo sa mga responsibilidad na nakaatang sa atin? Tinatanggap ba natin ng maluwag ito? Nahihirapan pero tinatanggap pa rin natin at sinisisikap pa rin natin na magawa natin ito? Hindi tayo, gaya ng nasabi ko, kahit isang araw kang o isang linggo kang maglulumuhod dito at magdasal ka ng magdasal. Bagamat importante po, no? Mahalaga yung pagdarasal. Pero pagdating dito sa konteksto ng kung mahal talaga natin ang Diyos, akuin natin yung mga responsibilidad na para sa atin. Hindi bibitawan, hindi papalitan, hindi magpapabago-bago ng isip. Ay, ang hirap naman pala niyan, wag na lang. Yung tanong, iniibig mo ba ako? Yes, kahit magkasakit ka. Kaya nga, hanggang kailan, hanggang saan mo papatunayan ang pagmamahal natin sa Diyos? Ang Diyos lang naman ang maiiwan sa atin na nagmamahal sa atin. Pwede tayong iwan ng mga minamahal natin, pero ang Diyos kahit kailan hindi tayo iiwanan. Dahil ang kanyang pagmamahal, araw-araw ay nire-renew niya para sa atin. Nawa, mas mapagtuunan natin ang pansin at mapagnilayan, no? Kung kaya't yung imbitasyon na sumunod tayo sa Kanya, kung paanong nagmahal si Jesus, ganun din nawa ang magawa natin, ang magmahal. Amen?